Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong react na video. Ang video na to ay Kababalaghan 6. So kagabi, yung sa CCTV yung nireact natin, no? Yung sa CCTV. Ito naman ay tungkol naman dun sa salamin daw. Kababalaghan 6 din siya. So ito yung title, oh. Pakita ko sa inyo. Yan o, Kababalaghan 6 Salamin. In-upload ito 3 days ago. So, panoorin natin to mga men. Kung ano ba meron dito sa video na to. Sa tuwing gusto mong makita ang iyong sarili, dito ka kadalasan humaharap. Pero paano kung sa iyong pagtingin, ibang nilalang ang makikita mo sa harap ng salamin? Salamin ano, ano kasi ang role ng salamin sa paranormal? 'Di ba? Meron silang nagsasabi parang yung iba daw, no, portal daw yung salamin sa ibang world or sa ibang dimension kasi 'di ba parang pag tiningnan mo kasi ang salamin bukod dito sa kung saan tayo naroroon, parang may mundo din 'to. Parang ang pagkaka-interpret ko diyan, sino nakakapanood sa inyo ng yung movie ni Doctor Strange, yung pag naglalaban sila, 'di ba pupunta sila sa mirror dimension or sa ano, aywan ko, mirror dimension ba tawag doon mga men? Yung same na lugar natin pero kahit magbasagan sila ng building doon, hindi maapektuhan yung real world. 'Di ba? Kasi parang yung realm na nasa loob ng salamin, spiritual daw 'yon. Something like that ano. Yung ganun yung ano, ganun yung iniisip nung iba. Anyway, ipagpatuloy natin 'to mga kababayan ko. Kaya nga sa ano, 'di ba, sa art ng feng shui, 'di ba? Inaano din yung positioning ng salamin na 'yan eh, yung 'di ba may bawal matapat sa ganire, dapat nakapwesto sa 'di ba sa north. Hindi ko alam kung saan dapat ipwesto. Dapat may mga ganun ang feng shui eh. Kasama sa sa art yung paglalagay kung saan ipepwesto ang salamin kasi mahalaga ang salamin pagdating sa may kinalaman sa swerte or kahit sa supernatural. Sariwa pa sa alaala ng 46 na taong gulang na si Jenny Prudencio ang naging piyesta sa kanilang baryo sa Taytay, Rizal noong taong 1991. Abala Hindi pa ako noon ang pinapanganak lahat sa nun. kanilang bahay dahil sa dami ng mga bisita. Ayon kay Jenny, Sinong pinanganak na nun? Ako hindi pa ako pinapanganak noong 1991. Hoy, yung mga matatanda dyan, makaka-relate. kinagabihan, nagpaiwan pa nga ang isa sa kanilang bisita para makatulong sa kanilang pagliligpit. Habang nagpupunas ng plato yung kaklasmate ng ate ko na bisita namin, ako naman po nagsusuklay. Ang saya talaga ng fiesta, no? Alam niyo mga kababayan ko, yung paggawa nitong, medyo magsa-side comment lang ako doon sa mismong special nila, yung Kababalaghan. Alam niyo men, ano, parang minsan iniisip ko parang yung hindi siya talaga ni-research eh. Itong yung mga segment nitong ABS-CBN. I know OG si Noli Di Castro pagdating sa ganyan. 'Di ba? Yung nanay at tatay ko yan ang kinalakihan eh. 'Di ba? Yung mga tito ko. yung mga tito ko kasi ano eh, batang 90s yun eh. Alam ko ang kinalakihan si Noli Di Castro. Yung quality ng inaano ni Noli Di Castro, don't get me wrong ano, yung nung araw, punong-puno ng research yun eh. Ito kasi ngayon parang ano eh, parang more on invento eh. Wala akong nakikitang ano, oh yes, may ini-interview sila. Napapansin nyo rin ba?
kung ikukumpara nyo yung, kasi hindi mo kasi talaga maiiwasan yung competition, di ba? Kahit pa sabi mong may sariling ganito si ABS-CBN, may sariling ganito si GMA. Di ba kung ikukumpara mo yung KMJS kasi dito, yung KMJS kasi, ang tina-target nila yung mga nagva-viral sa bagay, yung bus, yung may bumaba sa bus, nag-viral yun eh. Pero kadalasan, nakikita ko, majority ng fini-feature ng ABS-CBN na mga ganito, medyo kaduda-duda eh. Katulad nung sa spa. 'Di ba? Tapos ito, yung salamin, yung random na salamin lang na, parang, siguro, ni-research naman nila to, kaya lang parang siguro 70% invento eh, nafe-feel ko eh. Agree ba kayo sa akin? Well, baka ako lang yun, Pero, hindi siya talaga eh, parang hindi ko nakikitaan ng pagiging genuine yung content nitong Anyway, pagpatuloy natin, Oo nga eh. Oh, anong balita? Pero sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, may isang bisita pa na dumating na hindi nila inaasahan. Bigla na lang po may nagpakitang lalaki na nakabarong. Mukha ng lalaki? Opo. Ano po siya, nakatayo sa pinto, nakangiti po, kumakaway po. Sa pinto, hindi sa salamin. Nasa salamin po. Kasi po, nakikita po sa salamin, nung tumingin ako sa likod, wala po sa likod yung lalaki. Tapos, tinanong ko yung kaibigan ng ate ko kung nakikita niya yung nakikita ko, na may kumakaway. Sabi niya, nakikita daw niya. Mami, halika dito. Ano yun, nak? Dapat in-interview din yung kasama mo. Kasi, pwede. Hindi, wait lang, tapusin muna natin to. Baka sabihin pinuputol natin eh. At nawawala na yung konteksto eh. May mga nambibintang ng gano'n pinuputol daw. Ang alin? Tinawag ko yung mother ko, tinuro ko yung lalaki sa salamin, hindi nila nakita. Dalawa lang kami nakakita. Ako ba talaga pinaglolo ko mo? Hindi po. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. So, ayun dito sa reenactment na to, hindi nakita ng nanay niya. Pero yung kasama niya nakita. Pwede kasi nga mangyari ganito, men, as bata, 'di ba? I'm so sure 1991 bata pa si ate. 'Di ba? Kung totoo man itong istorya na to. Pwede kasi nga mangyari, siya lang yung nakakita, tapos sinabi niya dun sa kasama niya, nakita mo ba yon? Pwede kasing inayunan lang siya eh. Siyempre, bisita yung ito, di ba? Yung kasama niya, bisita yan. Siyempre, pag sinabing tapos nung dumating yung nanay niya, hindi nakita ng nanay niya. Eh di sana dinipensahan din siya nung kasama niya na, hindi po, ayan po, nakikita namin. Kasi parang one-sided yung istorya. Mukha ba akong kumukontra? Diba? Sana interviewin din nila yung bisita nila, yung kasama niyang nakakita. Pero siguro hindi na nila mahagilap kung nasa na yun, Pero sa halip na maglaho, hindi sila nilubayan ng lalaki sa salamin. Yung pong lalaki na para pong lalapit sa amin, palapit po eh. Binasag ko po yung salamin ng baso. So, buong salamin. Opo, yung buong salamin, tinapon na po namin. Inakala ni Jenny na doon natapos ang pagpapakita. Ang hindi niya alam, simula lang pala ito ng mga nakapangingilabot na tagpo. Ang kaluluwang hindi matahimik, lumipat pala ng ibang salamin sa loob din ng kanilang bahay na may ayos panibagong anyo. Sorry na napindot ko. Na Anong balita? pinto, Hindi sa salamin. na may Sa may bandang binasag na pindot ko eh. salamin. Sorry. Pagpapakita. Ang hindi niya alam, simula lang pala ito ng mga nakapangingilabot na tagpo.
So lumipat, sa loob ano? ng kanilang bahay Lumipat. na may panibagong anyo. Yung si mother po nung 2022? Ang tagal, from 1991 to 2022? namatay, may salamin po dyan na ginagamit siya lagi. Nagkukwento sa akin dati, may naririnig siya dyan, pero inignore ko lang po. Naririnig? Anong kinalaman ng salamin doon sa naririnig? Kasi sabi ko, baka panaginip mo lang kasi nga may edad na eh. Mm-mm. Pero po nung namatay na po siya, inayos ko yung gamit niya dyan, Jenny? may tumawag sa akin ng Jenny, 3 beses po. Jenny? Jenny? Doon napatunay ni Jenny na totoo nga ang kwento ng ina niya tungkol sa boses ng isang babae na mula sa salamin. Hindi, auditory yun. Let's say, totoo na may boses. Anong kinalaman ng salamin doon? Ang salamin more on visuals eh. Paano mo nasabi agad na wala ka namang account na may nakita kang babae sa salamin na tinatawag ka? 'Di ba? Narinig mo lang, pero wala namang kinalaman yung salamin. Pero tingnan natin anong kinalaman ng salamin doon. Jenny? Siguro may makikita na siya sa salamin. Jenny? Hanggang ang mga bulong ay wala nang pinipiling oras at mas naging agresibo pa. Sunod-sunod na yun. Tata ha. Magagalit na naman sa akin yung iba. Yung voices sa head kasi, yan isa sa mga symptoms yan ng schizophrenia eh. Alam niyo yung schizophrenia? Mental illness. Ang tanong nyo naman, bakit yung nanay niya nararanasan din yung tumatawag na yun? Namamana po kasi yan. Tingnan nyo ha. May magagalit na naman sa akin. Tingnan mo ha. Voices sa head. In head. Tingnan natin kinalaman sa schizo. Ayan nakalagay din eh. Hearing voices in the head, also known as auditory hallucinations, is a common symptom of schizophrenia. Diba? More than 80% of people with schizophrenia experience auditory hallucinations. Diba? Hereditary ba ang schizophrenia? Tingnan natin. Schizophrenia. Hereditary. Tingnan natin. Yes. Ayun, nakalagay. Sabi ng AI, yes, schizophrenia is hereditary. Namamana. And the family history is the biggest predictor of the disorder. Namamana to, men. Ngayon, kung sinasabi niya yung nanay niya na-experience niya rin ngayon, pwede niya mamana. Scientific ang sinasagot ko sa inyo, ha. Pwera na lang, halimbawa, ganito, pwede kong pagbigyan. Let's say, halimbawa, nakakaranas ka ng voices na ganyan, then may bisita kayo sa bahay na natulog din doon, na narinig niya rin yon. 'Di ba? Pwede, pero kung ganyan, 'di ba? At saka ang tagal ng gap eh. Tingnan natin yung tsaka parang wala pa rin ako nakikitang connection dun sa salamin. Parang siyang tumatapang na siya. Ibig sabihin, hindi na siya yung Jenny lang. Nagdesisyon na si Jenny na alisin sa loob ng bahay ang salamin na pinamumugaran ng espiritu. Walang kinalaman yon. Yung auditory di bali sana kung may nakikita siya dun sa salamin. Pero yung yung visual hallucinations ba, din ng schizophrenia? Visual hallucination.
Tingnan nga natin kung kasama. Symptoms din ng ano eh. Ng schizophrenia. Hindi ko sinasabing pag nagkaroon ka ng hallucinations, may schizophrenia ka na. Pero, ang dami ng ano eh. Ang daming nagtutugma na schizophrenia yung sakit eh. Siguro pag mga dahil matino pa naman siyang kausap, nasa early stage pa siya siguro. Siguro lang ha. Kasi, 'di ba, mukhang doon tayo patutungo eh. Anyway, pagpatuloy natin 'to. Kasi dito sa mga yung narinig na yan, pero common talaga yan. 80% ng may schizophrenia nararanasan yung voices sa head. Nagpatulong siya sa kanyang ate na ora mismo ay nakaranas din ng Nako! kabughan. 'Di ba? Ate, kalahi mo. Hindi rin nakakapagtaka. Dapat ibang tao. Pag ibang tao nakaranas, ibig sabihin may something doon. Pero kung within the family, kayo yung nakakaranas. Pero tingnan natin testimonya ng ate ha. Nung una, hindi ako makapaniwala. Pero nung inilalabas na namin ni Jenny yung salamin, doon ko narinig yung pangalan Jenny, 3 beses tinawag, narinig kong boses ng mother ko. Kaya nag-decide na kami na basagin na namin yung salamin. Jenny, O, tapos po, nung akala ko okay na po. Nung gumising ako ng alauna para umihi, bumalik wasak ko dahil nakita ko nakaupo. Sabi ko, ba't lumabas? Ba't may tao? May lumabas na na sa upuan. Isa sa factor din yun yung bagong gising ka. Or minsan kasi pag sleep paralysis ka, alam mo yung feeling mo, di ba merong tinatawag na dreams within dreams? Yung akala mo na naginip ka, nagising ka, pero nasa panaginip ka pa rin pala. Na-feel nyo na ba yon? Feeling ko ito din yun eh. Sabi ganun ng mga nanonood sa akin. Si Bungo lahat na lang kinontra. Kasi wala tayong solid na wala tayong solid na proof na lahat ng kinikwento nila ay totoo. Actually, itong kwento na to, medyo duda nga ako dito eh. Kasi let's say, di ba 2022 na naranasan or 2020s na naranasan yung mga ganyan. Bakit wala man lang proof galing sa recording ng cellphone, or video, 'di ba, or CCTV? Kasi modern na tayo eh. Yung mga ganyang kwento kasi mahirap kasing patunayan dahil kwento lang 'yan. Dahil do sa kwento nila, pinagpalagay kong tunay, inahanapan ko na lang ng scientific explanation. Pero don't get me wrong, kung maniniwala kayo diyan, kalayaan nyo po 'yun. Pero pag nanonood kayo dito sa channel ko, syempre gagawa ako ng way para ma-explain ko na naiintindihan ng iba na ito ay hindi paranormal. Debunker po kasi ako. 'Di ba? Sana maintindihan niyo 'yon. Pero kung naniniwala kayo diyan, sige, go ahead. Hindi ko kayo kukontrahin. Pero kina-counter ko siya na meron siyang explanation sa science. Yung mga nafi-feel nila katulad nung may naririnig na boses. Yung nanay niya daw may narinig, siya na may naririnig. Pwede kasing hereditary yan eh, yung schizophrenia eh. Or yung narinig, tapos biglang narinig din ng ate niya, kadugo niya rin yung ate niya, di ba? Tapos, lahat ito, galing lang sa kwento ito. Di ba? Kahit man lang sana may bakas na inyo, kahit hindi na video yung evidence, kahit may bakas man lang na naiwan na something dyan. Di ba? Ayaw mag-play. Ito po, yan po. Nakaupo po dyan yung babae. 3 beses po nagpakita dyan. Nang mabasag ang ikalawang salamin, ang dating boses lang na kanyang naririnig ay nagpapakita na rin. Ako, nag-shift sa visual hallucination. Joke lang. Opo, kay mother yan. Hindi ko na At sa pagkakataong ito, nagmula na ito sa mga salamin na pamana ng kanyang ina. Ano po yan? Hindi, feeling ko hindi salamin yung factor dyan eh. Nasa isip na lang ni ate yon na salamin. Kasi tayo mga pag hindi natin ma-explain yung isang bagay,
naghahanap na lang tayo ng ano, ng ah, naghahanap na lang tayo ng dahilan, 'di ba? Tsaka yung ganyan, wag nating kalilimutan, katulad do sinabi ko kanina, may factor kasi yung mental condition ng tao sa ganyan. Hindi naman porkit nakaranas siya o narinig niya yon, eh kababalaga na agad. Minsan may nireakan akong video, I think misteryo yata yon, ano. Misteryo yata yung girlfriend nung isang guest nila. Parang may ganyang sakit din. Yun naman clinically confirmed na may mental condition. Ang ginawa ni Ma'am Ana de la Cruz, pinuntahan niya sa mental hospital. Tapos kinausap niya, tapos parang pinagpalagay ni Ma'am Ana de la Cruz na ano na may sapi or may ano, may mental condition yung tao eh. Clinically proven eh. 'Di ba? Sabing ganun kasi nung boyfriend, parang nagtaka daw siya, nagbago daw ang ugali ng girlfriend niya. Then tapos pina-check nila, yun, na-confine daw sa mental hospital. Ibig sabihin, merong scientifically naman, meron naman talagang pangyayari na nagkakaroon ng diferensya sa pag-iisip. Hindi naman paranormal yun. Tapos pinuntahan ni Ma'am Ana de la Cruz, parang pinagpalagay ni Ma'am Ana de la Cruz na may sapi daw. Sabi ni Ma'am Ana de la Cruz, hindi ikaw yan, kilala kita, parang something like that, yung parang kinakausap niya yung di umano'y sumapi doon. Ba't mo gaganunin yun? Nasa mental hospital yun eh. Tsaka na-diagnose talaga ng doktor na meron siyang mental condition. Minsan i-revisit ko yun minsan. Kasi minsan kadalasan ganyan eh. Ngayon, may pagkakataon kasi na akala nyo matino pa kausap yung tao. Katulad niyan, matino kausap si ate. Hindi ko naman sinasabing baliw si ate. Kasi hindi pa naman siya nasuri ng doktor eh. Hindi na naman ako doktor. 'Di ba? Pero ino-open ko kasi yung sarili nyo dun sa possibilities na ganon. 'Di ba? Hindi natin alam, mali mo paranormal naman talaga. Kaya lang ayoko kasing mangyari na auto-paniwala agad tayo. 'Di ba? Yun naman ang advocacy ng channel ko, hindi yung makapambash lang. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo na bukod sa paranormal, may iba pang explanation na magmamatch do sa nararanasan niya. 'Di ba? Yun lang naman. Pagka nagkasalamin ako, may nararamdaman. Kasi feeling ko laging lagi na lang pag may nangyayari na hindi may paliwanag, paranormal na agad eh. Diba? Isang white lady ang sunod na naggasik ng takot. Pwede kasing mangyari na kahit matino mo siyang kausap. Actually, may barkada akong ganyan sa collecting community. Nasabi niya sa akin yan eh. Paggabi daw talaga, may naririnig daw talaga siyang boses. Sabi ko, magpa-check up ka. Diba? Magpa-check up ka sa Lalo na pag mag-isa na lang daw siya dun sa kwarto. Minsan nga daw parang may inuutos sa kanya eh. Yung mga ganun eh. Signs yun ng ng may something. At may gamot naman para dun. 'Di ba? Hindi naman porkit ganun ka na baliw ka na agad. May gamot para doon na na nagagamot naman. Sa tahanan ni na Jenny, Dito po. Sa labas. Dito po nakatayo. Dito. Opo, 5 beses po sa pinto. Ano ginagawa niya? Nakatitig lang po. hindi ito nakontento sa pagpapakita. Ang puting babae hanggang sa panaginip ay nanggagambala pa rin. Naginip po ako na may babae po na tumatakbo po na ikakasal. Naka-try the boda. Opo. Wala eh. Ayaw niya magpakasal doon sa lalaki. Ito Pinatay yung boyfriend panaginip niya na lang to sa eh. oras sa kasal niya. Ganon ka detalye yung panaginip mo? Alam mo yung mga reasons nung mga nakikita mo? Alam mo na isang oras na lang. Ano yung sinabi niya? Pwede kasing ang mangyari dyan,
naginip ka, may nakikita ka lang na ano, na nakapangkasal na babae na umiiyak. Pero yung detail nung kung bakit siya umiiyak, paano mo nalaman? Ito mo ha? Opo. Ayaw niya magpakasal doon sa lalaki. Pinatay yung boyfriend niya sa oras ng kasal niya. Tama yung detail na, yung ano, yung ayaw niya magpakasal dun sa lalaki, pinatay yung boyfriend niya. Maintindihan ko, malay mo nga naman ano, na nakita niya, no, sumisigaw, ayoko magpakasal sa'yo. Gusto ko sa boyfriend ko. Dapat, siguro yun ang narinig niya dun sa panaginip niya na sinasabi ng babae. Kaya niya nalaman yung detail na yun. Pero yung detail na ito, Sa lalaki, pinatay yung boyfriend niya sa oras ng kasal niya. yung sa oras ng kasal, 'di ba? Sa bagay, ano, kung oras naman talaga ng kasal 'yon. yung nangyari ng ganun. Pero masyadong detalyado min eh. 'Di ba? Okay lang sana kung ang panaginip niya. Kasi ang pagkakarinig ko nung una, 1 oras bago ang kasal. 'Di ba? Kung may detail siyang binigay na 1 oras bago ang kasal, paano mo nalaman na 1 oras bago ang kasal na 'yon? Pero nung ni-replay ko, sa oras ng kasal pala ang sinabi. Pero valid naman pala, valid. Kaya lang, syempre, parang masyadong detalyado yung kwento niya doon sa panaginip niya. Na yung reasons na, ano, katulad din sabi ko, para naman siguro narinig niya naman, ano, ayoko magpakasal sa'yo, gusto ko sa boyfriend ko. 'Di ba? Kaya niya nasabi na ayaw magpakasal, siguro naisigaw ng babae. Pero masyado siyang detalyado min eh. 'Di ba sa panaginip? Pwede mo kasing sabihin na lang if ever na nanaginip ka, nakita mo may isang umiiyak na may kalong-kalong siyang lalaki, 'di ba? Na may nakita akong binaril. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo yung ano, yung istorya mismo ng mga characters mo sa panaginip mo. I don't know ano kung paano pwede ba mangyari 'yon. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, Yung babae po na nakaupo sa monoblock, nakaharap po sa mukha ko, po nasa ibabaw ko. Sleep paralysis 'yan. Sabi Na-discuss naman natin yung sleep paralysis na yan, di ba? Kasama yan, minsan nga black lady yung nagpapakita eh. ko, God, in Jesus' name, malis ka. Yun ang talaga sinabi ko, malis ka. Pangalan ni Jesus, umalis ka. Ang bilis siya umalis. Bigla siyang nawalang parang bula. Itong salamin na to. Ito ba, tinakpan siya lang ito? Opo, ayan po, may salamin po. Sige po, pwede niyo pong buksan. Tatakpan ko na lang po. Ayan. ayon sa isang paranormal expert, nagsilbing portal ng mga kaluluwa ang salamin sa bahay ni na Jenny. Sino kaya Usually yan? kasi tayo, ang mga tao, no, laging tumitingin sa salamin. Lagi tayong naglalaan ng mahabang oras, no, minsan sa salamin. Parang window of soul siya. At dahil Yun, narinig ko ngayon, window of soul. nga, marami tayong pumupunta doon. mata yun. Absorb ng energy ng tao. AC way or portal na madaling pasukin din ng mga entity or mga spirits. Maaring yun yung mga yun ay connected pa rin sa kanya. Pag gano'n na hindi ka nilulubayan ng isang entity, it's because nag-feed sila sa energy mo. Pero I don't think na, ano, may papel yung salamin doon. Kaya paranormal yan o hindi, feeling ko wala namang papel yung salamin doon eh. Hindi na magawang sirain ni Jenny ang mga natitirang salamin. Tapos ito, katulad nito, no? Siya rin ba yan? Wait lang nga, tinan ko itsura ni ate. Iba-iba. Akala ko kasi siya yung nagre-reenact na naman sa sarili niya eh. Katulad doon sa rated. Na mahalagang alaala ng yumaong ina. Sa halip, Alaala ng yumaong, lahat ng salamin dyan, pamana ng nanay mo? I don't think na ano yung... Sorry medyo nabubulshitan ako dun sa takbo ng istorya eh. Parang, parang magkaroon lang ng reason para hindi niya masira yung salamin.
yung alaala ng nanay niya. Paano naging alaala ng nanay mo yung mga salamin? Pwede namang pamanahan ka ng alahas or yung mga naiwang damit ng nanay mo. Pero salamin pa yung isi-sentimental value mo. Ng yumaong ina. Hindi ko na Itirang salamin na mahalagang alaala ng hindi ko yumaong nagigets. ina. Madami namang ibang bagay dyan na iniwan ng nanay mo. Tapos yung salamin parang naghanap lang sila ng reason para, kasi ang unang sasabihin ng tao dyan, di wag ka na magsalamin sa bahay nyo. 'Di ba? So may salamin siya diyan. Para na lang sabihin na hindi kaya hindi niya mabasag dahil alaala ng nanay. Napakababaw. Sa halip, para sa ikatatahimik ng kanyang isipan, tinakpan niya ng papel ang mga salamin. Hindi ko talaga mabasag kasi souvenir ni mother yan. Ano siya yung... Hindi, naalala ko na pagkabuhay siya, gusto niya talaga tumitingin sa salamin. Ang dami mong pwedeng alalahanin sa nanay mo. Maipilit lang talaga yung salamin na subject, ano? Kaya That is kahit bullshit. natatakot ako na may makita ako, hindi Parang ang babaw ng reason kaya hindi mo maano yung salamin. Ang babaw ng reason, men. Dahil alaala ng nanay mo, dahil mahilig siyang tumingin sa salamin. Ano ba? mabasag. Ang tanging sandata ngayon ni Jenny para labanan ang takot at pambubulabog ng White Lady ay ang taimtim na panalangin. Yung mag-declare na po ako nung awit 91, yung buong verse na yun. Makapangyarihan sa lahat. God, in Jesus' name, malis ka. Dito po yung may tumatawag po sa akin ng Jenny. Wala ring balak si Jenny na isang guni sa paranormal expert ang mga hindi wala. maiiwanan na pangyayari Hindi. na bumabalot sa Wala, pagka hindi ka umano, ba't nagpa-feature ka pa sa sa ABS-CBN? Wala yan. 'Di ba lumalabas na wala to, wala to. lang tahanan dahil na rin sa kanyang pananampalataya. So wala ka na ginagamit ng salamin? May salamin po ako, maliit lang po. Maliit na lang? Opo, hindi po yung talagang kita po yung hanggang likod. Kung may mangyayari dyan, may panlaban na kayo. Yung dasal. Ang kinatatakot ko lang po, pag natutulog ako. Paano ako O yung panaginip, gano'n? Opo, dadaanin ako sa panaginip. Hindi alam ni Jenny kung hanggang kailan mananatiling lagusan ng espiritu ang kanilang Mahihina yung siguro amateur yung mga producer nito. Siguro lang naman kasi ang babaw nung plot nung nila, nung istorya nila. 'Di ba? Hindi niya daw masira yung salamin kasi yun daw ay mahilig daw magsalamin yung nanay. Ano yun? Di ko hindi mo di sana i-miss nyo na lang yan, itago, ilagay nyo sa box kung ayaw mong sirain. 'Di ba? May mga fix na pwedeng gawin. Hindi mo rin lang naman ginagamit yung salamin na yan. Di ilagay mo sa box kaysa takpan mo ng ganyan. 'Di ba? Or yung sa aparador naman, di italikod mo na lang yung aparador nyo or 'di ba? Hindi ko nakukuha. I don't think alaala pa rin ng nanay mo yung aparador na yon. Yung may salamin na yon. Masyadong mababaw yung yung plot ng istorya. salamin. Subalit hanggang may pananampalataya silang kinakapitan, nananalig siya na darating ang araw na makakamit din nila ang katahimikan laban sa espiritu sa salamin. Na kayo doon? Na-convince kayo doon? Nabubulshitan ako, to be honest. Masyadong mababaw yung niya. Anyway, hindi, gusto kong marinig ang comment nyo dito tungkol sa napag-usapan natin ngayong gabi. Iwan ko dyan sa baba, Paki-comment po yung masasabi nyo. Ngayon, kung may nakita kayo na, o may narinig kayo maling sinabi ko, feel free to correct me. No? 'Di ba? Inuulit ko, hindi ko naman sinasabi na
na huwag kayong maniwala diyan. Bahala kayo, nasa sa inyo pa rin. 'Di ba? Ang napapanood nyo lang sa akin kung ano yung nasa isip ko. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.